Mula naman kay Melvs Castle mga kapatid, Mauning. No, Mauning, pinagbantaan daw ng gera ang US. Oh, Admiral Paparo, malaking gera raw pag nang himasok ang US, no? Kaya nating bibigyan ng reaction video mula rito kay Melvs Castle. Pero bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, mga reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kung na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mas lalong mapipiko ng China sa balitang ito. Gusto na kasing manghimasok ng US sa gulo. Ayon yan sa commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo. Actually nga, kung mga sundalo lang mga tol ang masusunod, talaga nagkampihan na talaga sila mga tol. Nagtulungan na yung mga yan, kaso hindi sila masusunod eh. No? Sumusunod lang sila sa kung ano ang gustong mangyari ng kanilang mga political leaders. No? Willing ang US Navy na sumama sa lahat ng resupply mission sa West Philippine Sea. Payag ang US na harapin ang pulutong na puwersa ng China Coast Guard. Tulad nga na lagi natin sinasabi, mga Coast Guard natin, Navy, mga sundalo natin mga tol, nanggigigil na yan. Nanggigigil na yan mga yan. Kung pwede lang talaga mangutos na yan mga yan mga tol. Pero syempre, trained yang mga yan mga tol. Matindi ang pinagdaan ng training niyan mga yan. Kaya yung talagang dibdib nila bato. Diba? Mahaba ang PC niya, mahaba pasensya ng mga yan. Mukhang nangahamon na tong Amerikano. Hindi na kasi masikmura ng US ang pambubuli ng China. Pinapahiwatig na kami ang bombahin at banggain yung mga incheck. Talagang magkakasubuan tayo. At wala na raw pake ang China kung gawin to ng Amerika. Resonable naman raw na depensahan ng kaalyadong bansa ng US ang kakampi nito, lalo Kaya pala alma kayo ng alma doon sa Typhoon mid-range missile pa lang ng US na nasa Pilipinas. Sobra na alma nyo. na raw kung nalalagay sa delikado at alanganing sitwasyon. And so when you ask, would the U.S. consider? I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance. Tignan natin ngayon ang angas ng China Coast Guard pag-escort na ng Pilipinas ang US Navy. Wala yan, di na makakaporma yan. Di na makakaporma yan. Ilang beses na nating nakita mga tol. Ilang beses na nating nasaksihan. Diba? Ang Pilipinas, pag may kasamang barko mula sa ibang bansa, nakamatsyag lang sa malayo ang China mga tol. Para silang mga daga na nakatingin lang mula sa malayo na hindi sila makalapit. Pero tignan nyo tong sunod-sunod na nangyari nitong nakaraan, di ba? Talagang todo dikit sila mga tol. Higit 20 barko mga tol ng China ang humarang doon sa 2 PCG natin. Ganon sila katikas mga tol kapag Pilipinas lang, pero pag may kasama tayong ibang mga bansang naglalayag, wala, di ba? Hindi sila makita kahit anino. Paniguradong magpapanik ang China nito. Pero ang malaking tanong, payag ba ang Armed Forces of the Philippines na magpasama sa US Forces? Ayon kasi kay AFP Chief Romeo Brunner, hindi pa raw napapanahon. Ito ang problema ngayon. Nag-aalok na ang Amerikang sasama na kami, pero mataas pa rin ang pride ng AFP na kaya raw nila. Oo, pumapalag na kayo, salamat AFP. Pero halata pa rin luging-lugi tayo at nabubuli pa rin. Magbabago pa kaya ang isip ng militar? We will continue our patrols in the West Philippine Sea. No, not just the maritime sea patrols, but also our air patrols. Because it is our obligation, it is our job to do that, no, to protect our rights, our sovereignty, and our rights in the West Philippine Sea. Madali lang kasing sabihin, taas naman ng pride nyo, AFP. Taas naman ng pride nyo, gusto na nga kayong tulungan, ayaw nyo pa. Hindi kasi ganun yun mga tol eh. Diba? Tayo bansa, imagine mo mga tol, tayo bansa, 'di ba? Meron tayong kasundaluhan. Kapag yung sundalo natin mga tol, sa mga ganito palang resupply mission, suko na agad sila, 'di ba? Sa tingin mo ba maniniwala ka bang kaya tayong protektahan ng mga sundalo natin?
Hindi na, malamang wala na silang pride. Wala na silang wala na silang moral, wala na silang bukang ihaharap sa atin. 'Di ba nakakahiya 'yun mga tol? 'Di ba? Nakakahiya 'yun sa totoo lang. Resupply mission hindi nyo kayang gampanan? Ha? Resupply mission hindi nyo kaya? So anong sasabihin nyo kaya namin kayong ipagtanggol? Ha? Resupply mission nga hindi nyo kaya eh. O 'di ba? Ganun na magiging resulta nun mga tol. Kaya tama lang no, sinasang-ayunan ko rito si General Bronner na hindi muna kami hingi ng tulong sa inyo. 'Di ba? Kaya namin 'to. Hayaan niyo muna kami, magtiwala lang muna kayo sa amin. Kaya naming mag-resupply mission, marami pang option. Darating din naman 'yan eh. Hindi naman namin sinasabing wala kaming hangganan eh. 'Di ba sabi nga ni General Bronner, merong hangganan 'yan. 'Di ba? Kapag talagang lahat ng option na ginawa nila pero talagang hindi kaya dahil sobrang dami nga naman talaga ng China, 'di ba? So doon pa lang sila hihingi ng tulong. And by that mga kapatid, by that time, siguro masasabi natin wala, ang hina talaga ng Pilipinas. Which is ayaw din nila mangyari mga tol bilang mga sundalo. Halimbawa ikaw, ilagay mo sarili mo sa pagiging sundalo. Tapos yung mga buong bansa walang tiwala sa yung kaya mong ipagtanggol sila. Nakakahiya naman yun at nakakababa ng moral yun, di ba? Should of the Puro sila exercises, puro sila balikatan exercises. Tapos simpleng resupply mission hindi nila kayang gawin. Nakakahiya yun mga tol. Kaya tama yung sinasabi rito ni General Bronner. Armed Forces of the Philippines, as dictated by the Philippine laws, is for us to first rely on ourselves. Diba? First, rely on ourselves, diba? Tayo muna. We are going to try all options, all avenues that are available to us in order for us to achieve the mission. And in this case, the resupply and rotation of our troops. So while we can do it by ourselves, we will do it. And we will then seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Hindi pa kumpirmado kung tuloy ang plano. Binabalaan agad ni Mauning ang Amerika sa gagawin nitong pagsama. Wala yan, puro babala lang yan. Nawala raw karapatan ang US na manggulo sa issue sa South China Sea. Wala silang karapatan kung sino gustong samahan natin. Wala silang karapatang pigilan tayo. Napakalayo ng bansa nila sa atin. At kung manghihimasok man ng Amerika, dedepensahan pa rin raw ng China ang kanilang teritoryo laban sa pagnanakaw ng Pilipinas. Sobrang takot na takot lang talaga yung Chekwa. Kapal na mukha nitong si Mauning. Tama. The US is not the party of the South China Sea issue. Kayo lang naman na may issue eh. Kasi ayaw nyong kilalanin ng batas eh. Sinabi na nga ng UNCLOS, sinabi na nga ng arbitral ruling, sinabi na nga ng United Nations Convention on the Law of the Sea, sinabi na nga ng international law, wala kayong karapatan dito. Diba? Walang basihan yung claim ninyo. Pero ayan, tigas pa rin ang mukha ninyo eh. 无权介入中国和菲律宾两国之间的问题。美国对菲律宾的防卫承诺不得损害中方在南海的主权。 The Philippines must not hurt China's sovereignty and maritime interest. Tigas ng mukha. 和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法权益主张撑腰打气。 Kung ako sa AFP, papayag na kayo nang makita ng China kung ano ang gulong hinahanap nila. Ipakita muna ng AFP sa mga Pilipino na kaya nilang gampanan yung tungkulin nila. 'Di ba? 'Yun ang mahalaga mga tol. Kasi walang kwenta sundalo natin mga tol kung simpleng resupply mission hindi nila kayang gawin. Oo, hindi tayo pumapalag mga tol. Doon tayo minsan naiinis, 'di ba? Katulad na lamang nitong nakaraan, bigo ang resupply mission natin. 2 barko ng PCG natin hinarang, tuloy tayo nakapag-supply. Pero bago tayo magpasama sa US mga tol, ipakita muna natin sa mga Pilipino na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. 'Di ba? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.